Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ilang araw pagkatapos na magmakaawa ni Xiao Zuan at ng Wei family, sa loob ng isang eroplano ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ilang araw niya nang nakasama si Qiong at ang kanyang mga magulang kaya sa ngayon, oras na upang hanapin ang Path of Heaven. Ang tanging paraan upang makaalis sa Earth ang mga ancient cultivators ay sa pamamagitan ng Universe Teleportation Array, kaya malamang na mayroon dong teleport array na naiwan sa kung saan sa mundong ito. Once na mahanap niya ito, ere-repair niya ito, at pagkatapos nun ay makakaalis na siya. At since sa ngayon hindi niya pa magagamit ang Gate of Heaven, hahanapin niya na lang daw muna ang teleport array sa kanluran, ganun pa man maaaring ang kinalalagyan nito ay nasa ibang lugar. Umaasa raw siya na hindi mare-realize ng Blood Clan, na gumawa siya ng spell gamit ang essence ng kanilang ancestor. Ang pinagbabawal na lupain ng kanluran, ang Blood Sea ng Romania ay ang best option sa ngayon, since ang Blood Clan ay umalis din dito sa Earth, mayroong posibilidad na nandoon ang teleport array. Tiyak na mayroong ilang nakatagong mga panganib na nag-aabang sa kanya doon, maaari siyang makasalubong ng isang connate being, kailangan niya munang mag-gather ng mga impormasyon at ang pagbisita sa Christian Church ay ang pinakasimpleng paraan upang makagather siya ng impormasyon patungkol sa Blood Sea. Lumipat ang eksena sa Catholic Cathedral ng Vatican kung saan maririnig ang pag-alingaw-ngaw ng mga panalangin. My dear child, bungad ng isang individual nang makita si Chen Fan. Nagtanong kung paano niya ito matutulungan, sumagot si Chen Fan na gusto niyang makita ang person in charge. Ano tugon ng lalaki? Gusto nitong makita ang Pope, patawad ngunit wala raw ito rito sa sandaling ito. Ito ay nag-hold ng service sa St. Peter's Basilica Church bawat ilang buwan at kung gusto raw talaga nitong makita ang Pope maaari daw itong dumalo doon. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang gusto niyang makita ay hindi ang puppet na yun, kundi ang taong talagang responsable sa Catholic Church. Sino katanong ng lalaki? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi ito worthy na malaman. Sabihin nito sa kanyang boss na lumabas upang i-meet siya na agad namang nagpa-react sa individual agad na naglabas ng spiritual sword. How dare you? Saad niya. Ang lakas naman daw ng loob nitong manggulo rito sa tahanan ng Catholic Church, isang napaka-arrogant at ignorant na tao. Agad na sumugod ngunit nag-infuse lang ng lightning chi si Chen Fan sa kanyang daliri upang salubungin ito, tumilapon kasabay ng pagtalsik ng kanyang mga dugo. May napansin si Chen Fan, agad na nag-cast ng Thunder Art, nagpakawala patungo sa iba pang mga guard na nasa paligid na pasugad maririnig ang kanilang mga sigaw pagtama. Napasabi sa kanyang isip na ang Catholic Church ay quite powerful, kahit na ang mga normal na mga guards nila rito ay alam kung paano kontrolin ang spiritual force, not to mention mayroon din ditong mga divine masters, extraordinaries, adjudicators at mga cardinals. Nagpatuloy ang laban nang biglang mayroong dumating, isang pope at isang adjudicator. Umubo ang Pope Chen Baixuan. Bungad niya, nagtanong kung ano ang nagawa nila upang hanapin sila nito. Sa wakas sambit ni Chen Fan. Sa wakas isang nilalang na nakakakilala sa kanya. Tinanong kung ito ba ang in charge sa Vatican. Well, ang isang saint daw sa era na ito ay talagang makapangyarihan, sapat na upang maging isang in charge. Saint Francis, sambit ng isang guard. Buhay daw pala ito. Ano? Sambit ng iba ang 42nd Pope na si Saint Francis, at mukhang ang kasama raw nito ay ang adjudicator ng religious court. Agad na nagsiluhod, o great respected sacred Saint Francis, sabay-sabay na sambit nila. Pakiusap, protektahan nito ang sacred sanctuary of God na ito. Master Chen, saad naman ni Pope Francis, ito raw ay isang earth-level deity ng silangan. Bakit ito pumunta rito sa Vatican upang manggulo sa kanila? Sumagot si Chen Fan na pumunta siya rito upang makita ang person in charge, ngunit ayaw makinig ng mga tao nito, sa halip itinutok pa ng mga ito sa kanya ang kanilang espada. Ang Vatican daw ay talagang napakarod, ganito raw ba nila tinitrato ang kanilang mga bisita? Bullshit, sigaw ng isa. Ito raw ang siyang nag-trespass sa forbidden grounds. Nag-emit ng mean na aura si Chen Fan.
na siyang ikinabahala ng lalaki. Sir, saad ng Pope, ito raw ay ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, kaya ano ang kahalagahan ng mga tulad nilang mga hamak lamang na mortal dito? Sabihin na lang daw nito ang gusto niya at gagawin ng Vatican ang lahat ng kanilang makakaya upang makatulong. Alright, tugon ni Chen Fan, gusto niya rong ibigay nila sa kanya ang lahat ng kanilang mga records patungkol sa 7 ipinagbabawal na mga lupain na siya namang nagpa-react sa mga guards. What the hell, sambit ng iba. Nag-sacrifice daw ang Vatican ng hindi mabilang na buhay, makuha lang ang mga yun, tapos gusto nitong kunin ang lahat ng mga yun. Sir, sambit ng adjudicator, iyon daw ay classified information ng Vatican, hindi nila ito may papahiram, kaya pakiusap umalis na raw ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na na-misunderstood nito ang kanyang sinabi, narito siya upang kunin ang mga iyon, hindi upang hiramin. Kaya abangan, sigaw ng mga guards. Lord Francis, sambit ng isa, pinapakiusapan niya raw ang adjudicator na parusahan ang taong ito na nag-trespass sa kanilang sacred grounds at nang hamak sa Vatican. Lumuhad na rin ang iba pa nakiusap na parusahan ang taong ito, ngunit nag-release lang ng Divine Chi si Chen Fan. Inactivate ang kungping ang first stage ng Sky Swallow ang diagram, nag-release ng energy, napasigaw ang mga guards na pahingi ng tulong. Sir Baeksuan, saad ng Pope, pakiusap wag niya rong gawin ito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ibigay nila ang mga records kung ayaw nilang mamatay. Natigilan ang Pope na pabuntong hininga, as you wish, saad niya. Susundin ng Vatican ang orders nito na siyang nagpaiyak sa mga guards na patanong kung bakit. Nag-utos ang Pope na ibigay ang records na agad namang sinunod ng isa. Good, sambit ni Chen Fan, isinilid sa kanyang special guard at umalis na. Ilang sandali pa ay pinaalis na rin ng Pope ang mga guards, ipagamot daw ng mga ito ang mga sugat nila. My Lord, tanong ng adjudicator sa Pope, bakit daw nito ibinigay ang mga records? Mayroon daw silang maraming mga arrays at sacred artifact dito, kayang-kaya naman daw sana nilang labanan ang Chen Baeksuan na iyon, at isa pa, nandito rin ang kanilang Holy Lord. Ngunit sumagot ang Pope na sinabi raw sa kanya ng Holy Lord na wag i-provoke si Chen Baeksuan. Ito ay nagtataglay ng divinity at power of gods, kahit na ang grupo pa ng mga katulad niyang saint ay walang panama sa taong iyon. Nang biglang mayroong nag-materialize sa harap nila, nagsabing ang divine beast na nasa likod ni Chen Baeksuan ay ang Kunping, isang mythical beast ng Chinese legends. Mayroon itong kakayahang lumunin ang lahat at anumang bagay. My Lord, agad namang bati ng dalawa, idinagdag ng divine being na mahusay ang ginawa ni Saint Francis. Hindi pa sila handa na muling ipakita ang kanilang mga sarili sa mundo. Since si Chen Baeksuan daw ay pumunta rito sa kanila upang kunin ang mga records patungkol sa 7 Forbidden Lands, malamang ito ay tutungo sa Blood Sea. Natitiyak niyang makakasalubong nito ang mga creatures na namumugad doon, at iyon ay isang magandang bagay para sa kanila. Besides, pakiramdam niya raw napansin na ni Chen Baeksuan ang kanyang presensya. Sa labas naman ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na talagang ang Vatican ay makapangyarihan. Nung lumalim siya, naramdaman niya raw ang isang pure light energy sa kalaliman ng core nito. Ang energy na iyon ay ibang-iba kumpara sa mga kino-cultivate ng mga mortal, ngunit kahalintulad sa mga hinaharness ng light rays na makikita sa ibang parte ng universe. Hindi raw ba kaya na mayroong pure blood members ng light rays dito sa Earth? Kung mayroon man ay maaari niya rong mapuno ng mga treasure pills ang furnace gamit ang mga iyon. Ganun pa man, wala raw siyang anumang grudges laban sa Vatican at Catholic Church. Hindi raw dapat na makipaglaban siya sa mga iyon ng walang rason, dahil ang top priority niya sa ngayon ay ang hanapin ang path of heaven sa Blood Sea. Ilang sandali pa sa loob ng isang cafe ay tiningnan na ni Chen Fan ang mga records na nasa mga scriptures. At dito ay nabasa niya ang patungkol sa mga deities na umiiral sa buong mundo, mutation ng planeta, battle of ancient gods, invasion ng mga aliens, pagtalo sa mga kalaban sa kalaliman ng Blood Sea, ang pag-alis ng mga ancient cultivators sa Earth, at nagulat siya nang mabasa ang patungkol sa Ancient Gate. Bukod sa Ancient Gate at Gate of Heavens ay mayroon ding wormholes, black holes. Ito ay ang iba't ibang tawag ng iba't ibang lahi sa mga teleporting array. Right, ang mga ito raw ay connected sa universe, tiyak na mayroon dong universe teleportation array sa gate na iyon. Lumalabas na mukhang ang mga ancestors daw ng Blood Clan ay naabot na ang Golden Core o kaya naman ang Nascent Soul Realm upang makagawa ang mga ito ng universe teleportation gate na maaaring magamit ng kanilang buong lahi.
Sa tingin niya ang gate daw na iyon ay nasa kalaliman ng Blood Sea, maybe nasa core nito. Teka lang, so mayroon daw palang 7 blood clan experts na nagbabantay sa pinto, no wonder na hindi raw lumalim doon ang Catholic Church sa nagdaang ilang libong taon. Subalit bakit daw ba hindi lumalabas ang mga guards na yun, hindi raw ba kaya ng mga iyon na lumabas sa Blood Sea sa loob ng mahabang panahon? Well, forget it, tapos na raw siya sa mga records na ito. Oras na upang umalis at lumipat ang eksena sa Mercova Town, partikular sa isang tavern kung saan sinabi ng bartender na parami ng parami ang nag-e-explore sa Blood Sea sa nagdaang ilang taon. Ano iniisip daw ba talaga ng mga taong ito na mayroong mga vampire sa lugar na yun? Sinabi ng isang customer na ang kadalasang pumupunta raw ay mga young people na na-brainwash ng mga internet stories patungkol sa mga vampire, porket medyo pula ang Blood Sea, at idinagdag naman ng isa pa na hindi raw ba't sinabi ng mga experts na ang dahilan kung bakit pula ang Blood Sea ay dahil sa iron content nito. Ngunit kinontra ito ng isa, nagtanong kung narinig na raw ba nito ang patungkol sa nangyari sa nagdaang ilang buwan. Ang lahat ng mga tao at hayop sa Burra Village, Ontaria Village at Green Town ay naglahong parang bula. Natahimik ang iba nang marinig ito, at napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na malamang iyon ay dahil sa ganising ng dark joke ang Blood Ancestor. Sambit ng bartender, sa tingin niya raw iyon ay nagkataon lang. Iginiit ng isa na ngunit narinig niya wrong, ang lahat ng mga tao sa Dinghu Village ay naglaho rin kagabi. Sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, naglaho na naman? Kagabi? Mayroon daw bang nagbabalak na gisingin ang natitirang 6 na pure-blooded bloodkin sa Sea Blood? Agad na naglagay ng pera sa mesa at umalis na kahit na kaunti pa lang ang naiinom niya sa alak na inorder niya. Nagmadali siyang tumungo sa Blood Sea, napasabi sa kanyang isip na ang yin chi rito ay napaka-dense. Lumalabas na mukhang ang Blood Sea pala na ito ay located mismo sa yin chi ng Earth Vein. Inactivate niya ang kanyang eyebrows, nagpakawala ng Amaterasu. Nararamdaman niya raw ang malakas na dark forces mula rito, mukhang malapit na raw siya sa kanyang destination at mapapansin ang reaksyon na nangyayari sa tubig. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, mukhang ito raw pala ay tunay na Blood Sea, isang dagat na binubuo ng dugo ng hindi mabilang na mga living beings. Mark my words, dagdag niya, bibigyan niya ng hustisya ang mga ito, at tumungo sa isang castle. Hadagdag niya sa kanyang isip, ito raw ay napaka-strange, bakit napakaraming mga ordinaryong tao rito? Binabantayan daw ba ng mga ito ang 6 na Blood Ancestor? Ngunit yun daw ay hindi nagmi-make sense. Sino ang mga taong ito? Bakit nandito ang mga ito? Nasaan ang 6 na Blood Ancestors? At nagulat siya nang makita si Ranran na kumukuha ng litrato. Agad na bumaba, nagtanong kung bakit ito nandito. Oy Chen Fan, nandito ka rin pala, bungad ni Ranran. Naroon din daw ba ito kanina sa Starring Group ship, bakit hindi niya raw ito nakita doon? Ang castle daw na ito ay napaka-amazing, lumalabas na ito raw ay mayroong libo-libong kasaysayan at ito ay magpapagulat sa buong mundo. Maniniwala daw ba ito sa kanya kapag sinabi niyang ang mga paintings na nandito ay magpapatunay sa pag-iral ng mga vampires libo-libong taon na ang nakararaan? Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung ano ang Starring Group na pinagsasasabi nito. Napaka mapanganib daw sa lugar na ito, ano ang ginagawa nito rito? Tugon ni Ranran, narito raw siya kasama ang European Superpower Association, at ang Starring Group ng United States ang nag-sponsor sa adventure na ito upang maghanap ng mga evidence patungkol sa Bloodkin, which is napaka-astonishing. Nang biglang lumapit ang isang lalaki, tinanong si Chen Fan kung ito ba ay kaibigan ni Miss Jiang. Ang pangalan niya raw ay George, nagtataka raw siya kung bakit ngayon niya lang ito nakita. Ganun pa man hindi ito pinansin ni Chen Fan adventure, patanong na sambit niya kay Ranran, ridiculous, dagdag niya sa kanyang isip. Ang mga ito raw ay nang-ahas na pumasok sa lugar na ito na iniiwasan maging ng Vatican at ng iba pang mga superpowers. Ano raw ba ang iniisip ng mga ito? Brother, naiinis ng sambit ni George, nagtanong kung nakikinig ba ito sa kanya, nag-sneak in lang daw ba ito at sumunod sa kanila rito, ngunit sinabi lang ni Chen Fan kay Ranran na sinabi nitong pumunta ito rito kasama ang Starring Group. Maaari daw ba nitong sabihin sa kanya kung nasaan ang mga iyon? May itinuro si Ranran, iyon daw ay si Mr. Haisong. Ito ay ang isa sa nag-sponsor sa adventure na ito, at nag-hire ng barko upang makarating sila rito.
How can I help you sir? Bungad naman ni Mr. Haisam. Mr. Haisam, sabat ni George, sa tingin niya raw ang taong ito ay, nang biglang nagcast ng wind art si Chen Fan nagpakawala patungo kay Mr. Haisam. Napasigaw hati ang katawan na siyang labis na ikinagulat ni George. Ano pinatay nito si Mr. Haisam? Mapapansin ang ekspresyon ni Ranran. Nagsilapitan ang mga tao, nagulat nang makita't mapag-alamang si Mr. Haisam pala ay isang robot. Ano isang robot? Sambit ni Ranran na nasa state na ng pagkakagulumihanan. Sinabi ni Chen Fan na kahit nga raw ang mga God Realm experts ay hindi nangangahas na pumunta rito sa kalaliman ng Blood Sea since maaari silang mamatay sa napakakapal na Yin Chi rito. Yet dinala nito ang mga ito rito. Ano ang binabalak nito? Ngumisi si Mr. Haisam. Nagsabing paano naman daw nila magigising ang kagalang-galang na mga blood ancestors kung hindi sila maghahanda ng ilang mga sakripisyo. Shen Baixuan, ang ceremony raw na ito ay espesyal nilang pinasadya para rito, sumabog. Hasambit ni Chen Fan ang Starring Group ang intelligent robot na yun. Ang ibig daw ba nitong sabihin ang mga ito ay ang nasa likod ng lahat ng ito? Sakripisyo na tatarantang sambit naman ni George. Ano ang ibig sabihin ni Mr. Haisam sa sinabi niyang yun? Sumagot si Chen Fan na sila ay ang mga sacrifice upang magising ang mga blood ancestors nang biglang nagkaroon ng pagyanig sa buong lugar. Mula sa Blood Sea ay umangat ang 6 na mga monuments. Makikitang sa bawat monuments ay mayroong nakakadinang blood ancestor na siyang nagpagulantang sa lahat ng mga tao. Nataranta umalis na raw sila rito. My God, sambit ng iba ang mga ito raw ay mga buhay. Ano dagdag naman ng iba ang mga ito raw ba ay mga vampires? Maging si Ranran ay nakaramdam na rin ng matinding pagkabahala. Nagcast ng isang spell si Chen Fan. Nagsabing ito ay isang deadly trap na inihanda nila para sa kanya. Hindi niya alam na nadamay niya rito si Ranran, ganun pa man wag itong mag-alala, poprotektahan niya ito. Humiyaw ang isang blood ancestor. May na-activate na kung anong array, kumawala ng puwersahan ang dugo ng mga tao mula sa kanilang katawan, hinigop ng mga blood ancestors, kumawala sa kadena, ibinuka ang mga pakpak, at dumagundong sa buong lugar ang nakakapanindig balahibong boses ng isang blood ancestor. Outsider, sambit niya ang mga ito ay nag-trespass sa kanilang teritoryo ng walang permiso. Ayon sa kanilang batas ang mga ito ay dapat na mamatay. Hatugon naman ni Chen Fan, narito raw siya upang hanapin ang Universal Teleportation Array na nakatago sa loob ng kanilang Blood Gate. At habang hinahanap niya ito sa parehong pagkakataon narito rin daw siya upang ipaghiganti ang lahat ng mga inosenteng kaluluwa na pinatay ng kanilang clan. At habang sinasabi ito ni Chen Fan ay napansin niyang sa 6 na ito ay 4 ang nasa early stage na ng Cognate Realm, at 2 ang nasa mid stage. How dare you, sigaw ng ibang mga Blood Key na umahan mula sa Blood Sea. Ang Blood Door daw ay isang forbidden area na naiwan ng kanilang mga ancestors. Iyon ay hindi isang lugar na kung saan maaari itong makapasok. Ano mga halimaw? Sambit naman ni Ranran sa kanyang pagkagulantang. Bakit mayroong mga halimaw dito? Umakyat sa palas ang mga Bloodkin. Pinalibutan ang 2. Hasambit ni Chen Fan, binabalak ng mga wise man na yung patayin siya gamit lang ang grupo ng mga losers na ito. Ito raw ay napaka-ridiculous habang makikitang napaluhod na si Ranran sa takot. Idinagdag ni Chen Fan na ginawa niyang pill at kinain ang kaibigan nilang si Reinhardt. Inaamin niya raw na ang mga ito, ang Bloodkin, ay napaka-pure, ngunit ang mga ito raw ay hindi mas malakas kumpara sa ibang mga spirit beasts. Na-trigger ang mga vampire na nasa himpapawid nang marinig ito, agad na sumugod, ngunit nagpakawala lang ng isang slash si Chen Fan. Ubos ang mga blood beasts at ang 6 na cognate being sa isang atake lang. Napatanong si Ranran kung namatay na ba ang mga iyon. Hahatugon ni Chen Fan, iyon daw ay hindi ganoon kadali. Nagkaroon ng matinding kidlat, umangat ang Blood Sea, nag-regenerate ang mga vampire. Ano? Sambit nila ang God-Killing Spear. O tugon naman ni Chen Fan, nagtanong kung paano nalaman ng mga ito ang patungkol dito. Sumagot ang isa na ito ay ang God-Killing Weapon na inilublob sa dugo ng isang god, ngunit hindi niya raw ini-expect na nasa kamay nito ang bagay na ito. Trespasser, mukhang talaga raw palang ito ay napakamakapangyarihan. Kung nakahanda itong ibigay bilang sacrifice ang babaeng nasa likod niya, ihahayaan daw nila itong makaalis ng buhay mula rito sa Blood Sea. At paano naman kung ayaw ko? Tanong ni Chen Fan. Makikita ang reaksyon ni Ranran. Kung ganun tugon ng isa, maghanda na itong mamatay. Sila ay invincible habang sila ay narito sa Blood Sea.
Napakatagal na panahon na raw mula nung huling makakuha sila ng dugo mula sa isang Eastern Earth level deity, ngunit dumugtong si Chen Fan na ang 10-mile blood sea na ito ay nabuo sa pamamagitan ng dugo ng hindi mabilang na mga tao, kaya bilang member ng humanity ikahihiyan daw para sa kanyang mamit ang kanyang mga ancestors nang hindi na ipaghihiganti ang kanilang kamatayan. Nag-release ng Divine Chi pinakawala ng God-Killing Spear umiwas ang mga vampire, nagpakawala ng Divine Fist si Chen Fan tinamaan ang mga vampire, nangahulog sa Blood Chi ngunit umahan lang muli pagkatapos na mag-regenerate. Damit sambit ng isa sa kanyang isip sila raw ay hindi mga immortal di maglalaon kapag ka nagpatuloy ito sa pag-atake ay madudurog sila kasabay ng kanilang mga divine soul. Nag-utos siya na i-initiate ang Dark God Refinement Array, mayroong umangat na mga treasures mula sa Blood Sea, at na-activate na nga ang Dark God Refinement Array. O sambit ni Chen Fan ang array daw nila na ito ay nangangailangan ng at least 7 individual bago tuluyang gumana at kapag ka mawawala ng isa, ang array daw na ito ay magiging mahina at mawawala ng silbi. Hasambit ng isang vampire kung hindi lang daw sana kinuha ni Reinhardt ang Holy Grail agad na inactivate ni Chen Fan ang first stage ng Sky Swallow ang diagram sinamon ang Kunping, sinugod ang mga vampire, winasak ang array. Damit sambit ng isa ang taong ito raw ay napaka-terrifying, ngunit nagulantang siya nang bigla na lang sumulpot sa harap niya si Chen Fan may hawak na espada, nagpakawala ng isang slash tinangkang mag-retaliate ng vampire, ngunit wala ring silbi na hati ng vertical sumabog, kasabay ng kanyang divine soul at makikita ang reaksyon ng iba. How dare you, sigaw ng isa ang pangahas naman daw nitong patayin si Ross Fan, sisiguruhin niya rong ito ay magdurusa sa natitirang sandali ng kanyang buhay. Nag-utter ng chant Our Dearest Ancestors pakiusap bigyan daw sila ng mga ito ng kapangyarihan, nag-imit ng matinding liwanag ang Blood Sea nagpakawalan ng kung anong dragon technique, umahan mula sa Blood Sea ang mga higanting nilalang nag-roar. Shen Baixuan sigaw ng isa sila raw ay ang dominators ng Blood Sea, ito ay hindi makakahiram ng kung anong power mula sa mundo o kaya naman makaka-replenish ng energy. Ramaga sa patungo kay Chen Fan ang ilang mga kadena mula sa iba't ibang anggulo nag-release ng Divine Chi si Chen Fan nagsabing kahit na siya ay maging kalaban pa ng mga gods ano naman, kayang-kaya niya silang patayin lahat sa pamamagitan lang ng isang slash. Form sambit niya, winasak ang mga kadena. Nagpakawala ng isa pang slash, hinati ang mga higanteng nilalang. Na-suppress ang mga vampire hasambit ni Chen Fan iniisip daw ba talaga ng mga ito na ang ilang maliliit na vampire ay makaka-takeover sa buong mundo. Nag-regenerate ang mga higanteng nilalang nagpakawala ng mga chains patungo kay Chen Fan. Nagkasundo ang mga vampire na gamitin ang origin source ng Blood Sea upang mapigilan si Chen Fan, ngunit sinabi lang ng ating bida na iyon ay pointless, ang origin energy ay lubhang makapangyarihan upang makontrol nila. Ang kanilang mga kataga ay matalas ngunit mas guided, dinurog ang ilang mga vampire naglaho kasabay ng mga higanteng nilalang, ito ay sambit ng isang vampire paano ito naging posible, nahati ang katawan sumabog, nawasak ang divine soul. Howard sigaw ng mga vampire, iyon ay dalawa na sambit ni Chen Fan hindi niya kailangang magmadali, iisa-isahin niya sila sabay binura sa mundo ang pangatlo, pang-apat, at pang-5 at makikita ang reaksyon ng isang vampire. Hindi naman makapaniwala si Ranran na nagawang mapatay ni Chen Fan ang 5 in less than 10 minutes. Sinabi ni Chen Fan na iniisip daw ba talaga ng mga American wise man na mapapatay siya ng mga hamak lang na langgam. Hindi ba alam ng mga ito na 5 mga Earth-level deities at 6 na spirit beasts ang pinatay niya sa Deity Burial Valley? Well ngayon turn na raw nito agad na sumugod sa isang nilalang umatake. Dinapensahan ang kanyang sarili gamit ang kung anong uri ng teknik. Ngunit biglang nagpakawala ng sunod-sunod na slash si Chen Fan na siyang naging katapusan nito, biglang may na-activate na dambuhalang array. Agad na bumaba si Chen Fan upang kunin si Ranran, tumungo sa kalalim ng Blood Sea na kasalukuyang nagbibigay ng daan kung saan makikita ang isang gate. Lumapag na sila napatanong si Ranran kung nasaan sila, nang biglang sumulpat mula sa likod ng gate ang isa pang vampire. Ito raw ay ang Door of Blood na nilikha ng kanilang great ancestors na nagle-lead sa kanilang origin. Ang kanilang mga ancestors ay babalik sa mundong ito gamit ang pintong ito pagdating ng araw, at kapag dumating na ang araw na iyon ang buong planeta ay magiging karagatan ng dugo,
at muling ido-dominate ng Blood Clan ang mundong ito. Ngunit sinabi ni Chen Fan na ang pintong ito ay kumo-konekta lang patungo sa ilang Bloodkin planet sa kalaliman ng space. It's useless, sigaw ng vampire. Tinawag na trespasser si Chen Fan. Ang pintong ito raw ay mabubuksan lang sa pamamagitan ng dugo ng isang true god. Ito raw ay matatrap lang sa desolate na star region na ito habang buhay. Dahan-daang mabubulok nonsense sambit ni Chen Fan sabay pakawala ng fire art, sinunog ang maingay na vampire. Ilang sandali pa ay nagtanong si Ranran kung binabalak ba ni Chen Fan na umalis sa planetang ito. Sumagot si Chen Fan na kino-consider niya palang daw yun sa ngayon. Idinagdag sa kanyang isip na pag-aaralan niya muna ang pintong ito gamit ang kanyang divine sense, upang malaman niya kung papaano ito mabubuksan at nagtanong si Chen Fan kay Ranran patungkol sa Starring Group. Mapag-aalamang ang Starring Group pala ay isang high-tech company na nag-thrive sa nagdaang ilang taon. Nagdevelop ng mga smartphones at mga softwares na napakabilis na nag-takeover sa mundo at sinasabing ang CEO ng Starring Group na ito ay ang kasalukuyang pinakamayamang individual sa buong mundo. Sinabi ni Ranran na hindi siya makapaniwala na magagawa ng mga iyon ang bagay na ito. Ang tunay na goal daw pala ng mga iyon sa pag-sponsor sa kanila sa adventure na ito, ay upang maisagawa ang dark ritual upang ma-awaken ang mga demons. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, hindi niya raw narinig ang patungkol sa Starling Group na ito sa kanyang nakaraang buhay, mukhang ang mga American wise man daw ang nasa likod nito. Hindi raw siya makapaniwala na nangangahas pa rin ang mga ito na e-provoke siya sa kabila ng ginawa niyang pag-suppress sa Kunshu Realm. Mukhang kailangan niyang pumunta sa United States upang wasakin ang lahat ng mga threat sa mundong ito bago siya tuluyang umalis nang biglang may napansin silang paparating sa kanilang lokasyon. Nagdulot ng matinding pagsabog. Mula doon ay lumipat ang eksena sa China kung saan sinabi ni Sparrow kay General Qing na ang sentro ng pagsabog ay sa Central Romania. Ang destructive power na na-detect ay tinatayang na sa million tons at most likely isang hydrogen bomb. Bukod pa doon, ayon sa kanilang intel, mukhang kasalukuyang nandoon si Chen Baixuan at makikita ang reaksyon ni General Qing. Sa Jin City naman ay sinabi ng pinsan ni Chen Fan sa kanyang grandpa na mayroong nangyaring nuclear explosion sa Europe, ipinakita ang footage ng pagsabog. Tiningnan nito ni Grandpa Chen, teka lang, hindi raw ba't narito ang lokasyon ng Blood Sea, at sa baybayin naman ng Blood Sea ay makikita ang men in uniform na ito. Sinabi ng isa na no way raw na makakasurvive pa si Chen Baixuan sa pagsabog ng 1,000,000-ton hydrogen bomb. Idinagdag ng isa na tiyak na patay na ito ngayon, walang sino mang makakasurvive sa isang nuclear explosion. Ngayon kailangan na raw nilang e-contact ang kanilang mga superiors, nang makapagsimula na sila sa pagdeal sa Baekhyun sect. Kumalat na sa buong mundo ang patungkol sa nangyaring nuclear explosion sa Europe, inassume ng lahat na patay na si Chen Baixuan. Sa mansion naman ng Chen family sa Jin City ay napatanong si Wenjing kung seryoso ba sila. Sumagot si Mrs. Xiaoyun na hindi niya alam. Ang alam niya lang pumunta si Xiao Fan sa Europe upang e-check ang Blood Sea, at minura naman ni Shu ang Starring Group. Martial art sabat naman ni Master Hua Yunfeng, wag daw itong mag-alala. Tiyak na ayos lang si Master Chen, yun ay isang immortal. Idinagdag sa kanyang isip na sinabi niya yun, ngunit maging siya ay hindi rin sigurado kung nakasurvive ba si Chen Fan mula sa nuclear explosion. Sinabi ni Grandpa Chen na magtiwala lang sila kay Xiao Fan, ang tanging bagay na magagawa na lang nila sa ngayon ay ang protektahan ang kanilang mga sarili at hintayin ang pagbabalik ni Chen Fan. Nang biglang naalala ni Mrs. Xiaoyun na papunta na sa United States si Qiyong ngayon para sa isang business meeting sa Starling Group, at ang eroplanong sasakyan nito ay nakaalis na at makikita ang reaksyon ng lahat. Meanwhile sa kalaliman naman ng Blood Sea ay maaaninag ang Kunping sa itaas ng isang golden array. Umahan si Chen Fan ng korga-korga si Ranran. Napabuntong hininga, napasabi sa kanyang isip na ang nuclear weapon ay talagang lubhang napaka-makapangyarihan, although hindi siya tinamaan ng direkta, natanggap niya pa rin ang at least kalahati ng kabuuan ng power nito. Kung siya lang ang narito hindi raw sana siya magkakaroon ng injury, ngunit narito raw si Ranran pati na ang Universe Teleport Door. Sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang defensive divine art sa tamang oras nagawa niyang maprotektahan si Ranran at ang kanyang sarili.
Sa kasamaang palad sa sandaling ito napakababa na ng kanyang energy kaya ang nagawa niya lang na maprotektahan ay si Renran hindi niya nagawang mabigyan ng cover ang teleport door. Starring Group, United States, sa ngayon maghahanap na lang daw muna sila ng lugar upang magpagaling, hintayin ng mga ito ang kanyang paghihiganti. Breaking news ang Baekhyun Corp ay isang ilegal na kumpanya. Ang Vitality Serum na ibinibenta ng mga ito ay isang nakakalasong drug mix ng mga stimulants na nagdulot ng hindi mabilang na kamatayan. Sa kasalukuyan si Fang Kyong, ang CEO at Director ng Baekhyun Corp ay humaharap sa 56 na alegasyon, kalakip na ang 17 bilang ng murder at 3 counts ng crimes against humanity. Ang lahat ng mga branches ng Baekhyun sect worldwide ay ipinasarado na ng local governments, at ilang mga members ng upper at lower management board ng Baekhyun Corp ang inaresto haharap sa isang international trial. Habang sa China naman ay hinuhuli ang headquarters ng Dragon Hall kaya sa kasalukuyan si Master Zai at ang kanyang mga disciples ay nagtatago, pinipressure ng China na i-handover ang mga ito, at mukhang hindi na sila makaka-withstand pa ng matagal kaya ang pagka-detain ni Kyung sa United States, no way na makakapagsimula ng rescue operation ng Baekhyun sect. Napatanong ang mga tao kung tuluyan na bang babagsak ang Baekhyun sect, at lumipat ang eksena sa Northern Europe partikular sa isang valley, kung saan napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang nuclear weapons ay napaka-powerful, halos mawasak na ang kanyang divine soul mula sa pagsabog na iyon. Kailangan niyang makarecover sa lalong madaling panahon, nagtataka raw siya kung kamusta na si Kyung at ang kanyang mga magulang sa ngayon. Nung mamatay ang 6 na mga blood ancestors, kinuha niya ang blood essence ng mga iyon. Binabalak niya itong gawing mga elixirs at medicinal pills, ganun pa man wala na raw siyang sapat na oras para dun ngayon kaya direkta niya na lang itong i-consume. Nag-release ng matinding demonic energy si Chen Fan tinatangka raw siyang i-corrupt ng mga demon's bloods ngunit ito ay hindi gagana sa kanya, at lumipas ang 1 buwan. Napasabi si Renran sa kanyang isip na halos maubos niya na ang lahat ng mga essence gathering pills na ibinigay ni Chen Fan sa kanya, ano hindi pa rin daw ba ito gigising, nang biglang nagising na nga si Chen Fan. Tumayo nagsabing tuluyan na siyang naka-recover mula sa kanyang mga injuries, sa ngayon ang kanyang divine body tempering ay nakumpleto na rin, oras na upang maghiganti. Habang sa isang valley naman sa Jin City ay sinabi ni Shu na ang Vatican at iba pang mga God Realm experts mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nag-gather upang ipakita ang kanilang power sa Baekhyun sect. Madam sambit naman ni Master Hua Yunfeng dapat tumungo na rin daw ito sa Sword Palace. Sila na lang ang magdi-defend dito ngunit sumagot lang si Mrs. Wang Yun na pinag-ukulan ni Xiao Fan ng kanyang buhay ang pagtayo sa Baekhyun Corp at Baekhyun sect kaya bilang ina nito. Kailangan niya itong ipagpatuloy kahit na anong mangyari regardless kung patay na si Xiao Fan o hindi nang biglang dumating si Grandpa Chen sinabihan si Master Hua Yunfeng na hayaan itong manatili si Xiao Yun, naabot na nito ang Spirit Enlightenment Realm maaari itong makatulong, oo tama dagdag naman ni Anya mananatili rin daw siya rito. Well kung ganun tugon ni Master Hua Yunfeng wala din daw silang dapat na ipag-alala, narito ang Azure Dragon Grand Array ni Old Master Chen. Maaari daw silang agad na mag-retreat sa array kung sakaling mayroong mangyaring masama. Sa tingin niya ay hindi kaya nung isang saint na nagmula sa Vatican na talunin ang Baekhyun sect ngunit nagulat siya nang makita ang napakaraming bilang ng mga martial masters. Tinanong ni General Ching si Sparrow kung nailikas na ba nito ang mga residents na nasa area na ito. Oo tugon naman ni Sparrow nag-set up din daw sila ng barricade sa area na ito at sinabihan ang mga tao na magkakaroon ng military exercise dito kaya natitiyak niyang hindi pupunta rito ang mga iyon. Idinagdag na maaaring ang Baekhyun sect daw ay mayroong ilang mga top warriors, ngunit ang Vatican raw ay mayroong saint kaya paano nila ito edidil. Sumabat si Yenantian na sinabi raw sa kanya ng kanyang ama na palaging nagpaplano ng advance si Chen Baekhyun, kaya tiyak na mayroon itong inihanda para sa mga ito. Biglang mayroong dumating sinabi ng mga tao na ito raw ay siguro guhan ng Indian Brahman. Pinatay ni Chen Baekhyun ang nakababatang kapatid nitong siguro Rama kaya tiyak na nandito raw ito upang maghiganti. Bukod pa dun dumating na rin maging ang priest ng Gold Temple of God, ang Divine Master ng Ice Grand Shrine, ang Elder ng Russian Werewolves, ang Patriarch ng Druid sect ng Northern Europe,
hindi makapaniwala ang mga tao na mayroong napakaraming mga God Realm experts na pumunta, at dumating na rin ang mga taga-Vatican. Ito raw ay isang sacred ship, mayroon itong kakayahang lumipad sa himpapawid sa loob ng isang linggo nang hindi nahuhulog, isang flying type superior grade Dharma artifact at bumaba na ang tinaguriang 9 God Realm Bishops. Umubo si Saint Francis nagsabing kinuha ni Chen Baixuan ang dosenang sacred artifacts at secret manuals ng Catholic Churches sa Vatican, narito raw siya upang mag-request na ibalik ang lahat ng mga iyon. Kasambit ni Xu hindi kailangan ng kanilang master ng anumang sacred artifacts mula sa Vatican, ito raw ay nagsisinungaling. Sinabi ni Guru Guha na ngunit alam daw ng lahat na pinatay ni Chen Baixuan ang kanyang brother na si Guru Rama. Right, dagdag naman ng isang master mula Japan, hinuli rin daw ni Chen Baixuan ang kanilang 5 mga ghost gods upang gawing artifact, kaya sa 6 na shrines ng Japan ang Ice Shrine na lang ang natitira sa ngayon. Ang Baekhyun sect ay kailangang mag-take ng responsibility at nagbitaw na rin ang iba pa sa mga umano'y atraso ni Chen Baixuan sa kanila. Ngunit sinabi lang ni Master Hua Yunfeng na itigil na ng mga ito ang kanilang mga nonsense. Kung gusto ng mga itong i-exterminate ang Baekhyun sect, pues labanan sila ng mga ito. Naghahanda ng lumaban ang ilang members ng Baekhyun sect, nagcast ng spell ang Pope, nagsabing may awa ang Diyos sa mundong ito, ngunit ang mga tao ng Baekhyun sect ay mga ignorant at disrespectful, nagpakawala. Ipinirform nitong siya ng Demon Tiger Roar upang salubungin ito, sasabog, ngunit sinupres ni Grandpa Chen ang explosion sa pamamagitan ng pagcast ng Divine Hand. Your Holiness, sambit niya, ito raw ay isa lamang guest dito. Kaya hindi raw ba't napaka-rude naman na gawin ito ang bagay na ito. Makikita ang pagkagulat ng Pope. Earth level deity, sambit ng ibang mga masters. Bukod kay Chen Baixuan mayroon pang ibang earth level deity ang Baekhyun sect. Teka lang, sambit naman ni Spero, hindi raw ba't ito ay si Chen Huaiyan, kailan pa ito naging isang earth level deity? So dagdag ni General Ching, so ito na raw ba ang trump card na tinutukoy ni General Ye? Talaga raw palang si Chen Baixuan ay unpredictable. Sinabi ng Pope na hindi niya alam na mayroon pa palang ibang earth-level deity ang Baekhyun sect. Mukhang talagang na-underestimate niya raw si Chen Baixuan. My Lord, it's your time to shine, dagdag ng Pope, at lumabas ang divine being na siyang ikinabiglan ng mga tao na patanong kung ito ba ay isang angel. Sinabi ng divine being na ang pangalan niya ay Alan, ang Son of God. Napasabi si Grandpa Chen sa kanyang isip na though na-achieve niya na ang Thunder King body at nakumpleto ang Thunder Soul Sutra, nasa dihadong sitwasyon pa rin siya kung ang makakalaban niya ay isang saint at isang angel. Nagkaroon ng pagsabog nang biglang nagpakawala ng divine art si Alan, ang Art of the Holy Cross. Sinigundahan ng isa pa, binigyan ng command ni Grandpa Chen ang Heavenly Divine Thunder upang protektahan ang kanyang sarili at mga members ng Baekhyun sect. Nineutralize ang atakeng paparating. Napa-exhale si Grandpa Chen. Sinabi ng Pope na kung iha-handover ng Baekhyun sect ang lahat ng kanilang mga cultivation arts at magsisilbi sa Vatican ng buong puso, papatawarin niya ang kanilang mga kasalanan. No way, sigaw ni Grandpa Chen, lumipad patungo kay Alan, nagpakawala ng Thunder Soul Cage. Ipinirform naman ni Alan ang isang divine art, ang Art of Sword Judgment. Bumulusok pa ibaba si Grandpa Chen na siyang ipinag-alala ng mga members ng Baekhyun sect. Pagtila ng usok tumayo si Grandpa Chen, nagsabing wag silang mag-alala, ayos lang siya, at nagtanong naman ang Pope kung ano na. Kung nakahanda raw ang Baekhyun sect na aminin ang kanilang mga kasalanan, papatawarin niya ang mga ito, ngunit sumigaw lang si Xu na ang Baekhyun sect ay hindi susuko. How stubborn, sigaw ng Pope sabay release ng isang teknik, nang biglang na-activate ang Dragon Array na inihanda ni Chen Fan. Hasambit ng Pope, so ito ang spirit ng Azure Dragon Grand Array. Well, nakahanda na raw siya para rito, sabay perform ng isang divine art. Nagpakawala habang sa itaas naman ay nahihirapan si Grandpa Chen na sabayan ang Son of God na si Alan bumagsak, at makikita ang reaksyon ng dalawa. Sinabi ng Pope na magmula ngayon ang Baekhyun sect ay hindi na mag-e-exist dito sa Earth. Idinagdag ng ibang mga God Realm experts na hindi lang nila e-eliminate si Chen Baixuan. Wawasakin din nila ang buong sect nito. Nagkasundong sumugod, nang biglang mayroong dumating sa speed na kasing bilis ng liwanag. Napalingon si Guru Guha, natanggal ang ulo. Napamura ang Pope, makikitang sumabog ang mga ulo ng ibang mga God Realm experts. Itinuon ang shot sa mga paa ng isang individual,
Mababanaag ang kagalakan ni Sparrow at iba pang mga members ng Baekhyun sect nang mapagtantong ito ay si Chen Fan. Hasambit naman ni Grandpa Chen alam niya rong hindi mamamatay ng ganoon lang kadali ang kanyang apo. Sumugod ang ibang mga God Realm experts kasabay ng iba pang mga martial masters patungo kay Chen Fan, ngunit naburang lahat pag-release lang ng external energy ni Chen Fan, tila naglalakad lang sa part na siyang ikinabigla ng dalawa.